Prudencio Love Stories presents Mafia's Blind Women, written by Miss Aphrodite. Ate Alex, may pagkain na tayo ate? Rinig ni Alexandra na masayang saad ni Maymay. Mukhang malaki-laki kasi ang nalimos nitong pera. 5 sila lahat at siya ang pinakamatanda. Si Maymay naman ang pumapangalawa. 15 anyos na ito at ito na ang dumidiskarte ng kanilang pagkain. Ang tatlo naman ay nasa edad na 7, 5 at 3. Si Tinti ng 7 taong gulang at si Noela naman ay 5 taong gulang, habang ang pinakabunsong si Julius ay 3 taong gulang pa lamang. Hindi sila tunay na magkakapatid, ngunit para sa kanila ay magkakapatid sila. Halika ate, kakain na tayo! Rinig ni Alexandra ang ani ni Maymay. Naramdaman pa niya ang pag-akay nito sa kanya papunta sa maliit nilang mesa. Kaya ko naman. Marahan ang boses niyang sabi. Kahit naman kasi hindi siya nakakakita ay naging pamilyar sa kanya ang pasikot-sikot sa kanilang munting barong-barong. Ano ka ba ate? Ayos lang. Saad nito at pinaupo siya. Salamat May. Puno ng lambing ang boses niyang sabi at maliit na ngumiti. Walang anuman. Sagot nito. Nababatid niyang nakangiti ito ngayon. Oh, ito sa'yo ate oh. Sa'yo tong hita ng manok. Saad nito at nilagay sa dahon ng saging kung saan ito ang ginagawa nilang plato. Sa amin naman tong leeg at pakpak. Bumagsak ang kanyang muka dahil sa kanyang narinig. Nalulungkot at nakokonsensya siya. Ito ang naghahanap ng kanilang pagkain pero siya itong kakain sa hita ng manok. Yung leeg na lang sa akin, May. Sa'yo itong hita. Turan niya. Narinig niya ang mabilis nitong pagtanggi. Hindi ate, sa'yo yan. Saad nito. Malungkot siyang nagbuga ng hangin at walang nagawa kundi tahimik na kumain. Mukhang napansin naman nito ang kanyang pananahimik. Ate, ayos lang naman. Para sa'yo naman talaga yan eh. Binili ko yan para sa'yo. Pagpapalubag loob nito. Tumango siya at malungkot na ngumiti. Sa susunod, bumili ka ng sayo ha? Puno ng rahan ang boses niyang sabi. Opo ate. Sagot nito. Tumango siya at nagpatuloy na sa pagkain. Ako na magtatapon ng pinagkainan natin. Presenta niya matapos nilang kumain. Sige po ate, babalik pa kasi kami sa pamamalimos eh, para meron na tayong makain mamayang gabi. Nakakaintindi siyang tumango. Sige, mag-iingat kayo ha. Habili niya. Pwede mong iwan sa akin si Julius. Dagdag niyang turan. Hindi na ate, kaya ko na. Mas mabuting dala ko si Julius para kaawaan kami ng mga tao. Sagot nito na ikinasikip ng kanyang dibdib. Bukas sasama ako sa inyo sa panlalimos para marami ang magbibigay. Saad niya na mabilis na tinutulan ni Maymay. Ano ka ba ate? Hindi pwede. Dito ka lang. Kaya naman namin eh. Mariin itong tanggi. Pero wala nang pero-pero ate. Basta, bawal kang manlimos. Pagtatapos nito sa usapan, wala siyang nagawa kundi ang tumango. Minsan, parang mas matanda pa si Maymay sa kanya dahil sa mature ditong mag-isip. Para itong ang tumatayo na padre de pamilya sa kanila. Hindi siya nito hinahayaang manlimos dahil hindi daw bagay sa kanya. Nakokonsensya siya dahil wala man siyang maitulong sa mga ito. Simula nang kupkupin siya ng mga ito ay wala man lang siyang kahit kaunting naitulong. Ni hindi niya nasuklian ang kanilang kabaitan. Bago nagpaalam ang apat ay binilinan pa siya ni Maymay. Ate, kapag nagugutom ka, kumain ka lang ah. May kaunting pagkain pang natitira. Baka matagalan kami mamaya sa pag-uwi eh. Saad ni Maymay bago ito tuluyang umalis. Ngayon ay naiwan siyang mag-isa sa ilalim ng tulay kung saan sila nakatira. Karton lamang ang kanilang banig at tanging maliit na kurtina lamang ang nakaharang sa magkabilang gilid. Sa ilog sila naliligo at sabon bareta lamang ang kanilang sabon at shampoo. Hindi nila afford ang bumili ng sabon sa katawan dahil masyado itong mahal. 25 kasi ang isa. Sa 25 nila ay makakabili na sila ng pandesal. Fuck! Malutong na mura ni Mason nang paulanan ng bala ang kanyang sasakyan. Sumakto pa talagang hindi bulletproof ang dala niyang sasakyan.
Humigpit ang kanyang pagkakahawak sa manibela at mas lalong binilisan ang pagpapatakbo. Mariin ang kanyang tingin sa harapan habang salungat ang kilay. Muntik nang masubsob ang kanyang muka sa harap ng malakas na binangga ang kanyang sasakyan. Sa galit niya'y gumanti rin siya. Mas malakas pa kaysa sa pagbangga nito sa kanya. Nakita niya ang pagtalipas nito ng daan at ang pagbangga sa isang poste. Tumingin siya sa rear mirror at tiningnan kung ilan pa ang sumusunod sa kanya. Nakita niyang 3 pa ito. Pinlano niyo talaga na patayin ako. His eyes burned in anger. Let's see kung sino sa atin ang mauuna. Walang aliw siyang ngumisi at kinabig paliko ang manibela. Ngayon ay nakaharap na siya sa kalaban. Nilabas niya ang kalahati ng kanyang katawan at gumanti ng putok. Natamaan ang driver ng isang sasakyan kaya bumangga ito. Agad niyang naibalik ang katawan ng gumanti ng putok ang dalawa. Damn it! Puno ng panggigigil siyang nagmura nang matamaan ang kanyang balikat. Hindi niya ininda ang kanyang tama at galit na sinalubong ang isang sasakyan. Niyuko niya ang kanyang ulo para hindi matamaan ng bala. Ang malakas na pagsalpukan ng kanilang sasakyan ay siyang pumaninlang sa tahimik at madilim na gabi. Bahagyang umangat ang unahan ng kanyang sasakyan dahil sa lakas ng pagsalpok. Malakas na humampas ang kanyang noo sa manibela kaya tumulo ang dugo dito. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. Nakita niya ang subsob at walang malay na driver habang ang kasama naman nito ay duguan ng ulo at nakasandal sa pinto ng sasakyang wala ring malay. Mabilis siyang napalingon sa likod nang makita ang isa pang sasakyan na papalapit sa kanya. Kahit nahihirapan ay nagmamadali niyang nilisan ang kanyang sasakyan at tumungo sa madilim na parte ng daan habang bitbit ang kanyang baril. Binalot ng dugo ang kanyang baril dahil sa walang humpay na pag-agos ng dugo sa sugatan niyang balikat. Nang makalayo ay sumalampak siya sa tabi ng daan. Nangihina siya dahil maraming dugo ang nawala sa kanya. Kinakapos siya sa hininga at anumang oras ay mawawala na siya ng malay. Kahit nangihina ay tumayo pa rin siya at bumaba ng tulay. Napagpasyahan niyang sa ilalim muna ng tulay muna siya magpapalipas ng gabi. Hindi niya dala ang kanyang cellphone kaya hindi siya makatawag. Nang tuluyang makababa ay pasalampak siyang umupo at sinandal ang kanyang ulo sa isang sementadong haligi ng tulay. Malakas siyang dumaing nang hindi sinasadyang mabinat niya ang braso. Kapos hiningang pinikit niya ang kanyang mga mata. Sino yan? Mabilis niyang naimulat ang kanyang mga mata nang marinig ang isang malamyos na tinig. Nilingon niya ang pinanggalingan ng boses. Nakita niya ang isang anino ng babaeng nakatayo, hindi kalayuan sa kanya. Ngayon niya lamang napansin na may maliit na barong-barong pala. Tinutukan niya ito ng baril nang makita ang paghakbang nito. Step back! Malamig niyang utos na ikinahinto nito. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Nauutal nitong tanong. Ramdam niya ang takot sa malamyos nitong boses. Imbis na sagutin ang tanong nito ay sinagot niya pa ito ng tanong. Do you have a kit? Kit? Wala kami nun. Pero sa pagkakaalam ko, may malapit na convenience store dito. Nangunot ang kanyang noo nang marinig ang walang kasigurudahan nitong sabi sa panghuli. Bakit hindi mo alam? Dito ka nakatira, di ba? Naguguluhan niyang tanong at nakangiwing tumayo at naglakad palapit dito. Mukhang nakita nito ang kanyang paglapit, dahilan kung bakit ito napaatras. Nang makalapit ay sa kanya lamang nakita ang kabuuan nito. Nakasuot ito ng mahabang palda na hanggang binti at malaking damit. Hindi niya naaninag ang mukha nito dahil sa dilim. Tanging maliit na lampara lamang ang nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Dito nga ako nakatira pero hindi naman ako lumalabas. Tanging sagot na lamang nito. Pwede bang makahingi ng tubig? Saad niya. Nanunuyo na ang kanyang lalamunan at kailangan niyang uminom. Nag-aalinlangan itong tumango. Sige, pero ipangako mong wala kang gagawing masama sa akin ha. Alinlangan itong sabi. Matunog siyang umasik. Don't worry, you're not my type at nasa matinong katinuan pa ako para patulan ka. Walang kagatol-gatol niyang sabi. Nakayuko itong tumango. Nakaramdam siya ng konting konsensya pero mabilis niya itong
Naupo siya sa nakalatag na karton na hula niya hihigaan ng mga ito. Ang kanyang baril naman ay isinuksok niya sa kanyang tagiliran. Nakita niya ang babaeng nagtungo sa maliit na mesa na gawa lamang sa kahoy. Nangunot ang kanyang noo nang makita itong kumakapa-kapa. Bulag ka ba? Nasa harapan mo na, hindi mo pa nakikita. Malupit ang boses niyang sabi. Bahagyang nahinto ang dalaga dahil sa kanyang magaspang na pananalita. Pasensya na, hindi ko kasi makita. Hinging paumanhin ito sa mahinang boses. Matunog siyang umingos at tumayo. Siya na ang kumuha ng maliit na pitsyel at nagsalin sa isang plastik na baso. Lumingon siya sa dalaga habang umiinom ng tubig, ngunit bahagya siyang natigilan nang makita ang mukha nito. Maliit na muka at hugis puso, manipis na kilay, mahaba at mapilantik ang pilik mata. Hooded eyes, matangos ngunit maliit na ilong. Hollow cheeks and small lopsided lips. Her smooth silky hair ay hanggang balikat ang haba. Mahina siyang nagmura nang mahuli ang sariling nahulunod ng tingin nito. Agad niyang binalik ang pinag-inuman at bumalik sa kaninang kinauupuan. Are you alone here? Pagbubukas niya ng usapan nang maging tahimik silang pareho. Umiling ito. Hindi, may 4 na bata akong kasama. Sagot nito habang nasa malayo ang tingin. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Irita niyang tanong. Naiirita siya dahil hindi man lang ito tumitingin sa kanya habang nagsasalita. Ganun na ba talaga ang takot nito sa kanya? Well, hindi niya masisisi ang babae. Delikado siyang tao at kinatatakutan ng lahat. Pasensya na, hindi kasi talaga ako makakita. Hingi ulit nito ng paumanhin. Mas lalo siyang nairita sa tugon nito. Seriously? Magkarap lang tayo pero hindi mo pa rin ako makita? What am I? A ghost? Sarkastiko niyang tanong. Kinagat nito ang pang-ibabang labi. At siya naman itong gago na napatitig sa labi nito. Bulag kasi ako. Sagot nito sa mababang boses. Halos hindi na niya ito marinig dahil sa sobrang hina. Come again? Hindi makapaniwala niyang tanong. Gusto niyang ipaulit dito ang sinabi dahil baka nagkamali lang siya ng dinig. Ngumiti ito ngunit hindi umabot sa tenga. Bulag ako, mister. Kaya pagpasensyahan mo na kung hindi kita makita. Marahan ang boses nitong sabi. Mason felt bad sa pagtawag dito ng bulag. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang impact nito pagdating sa dalaga. Bumukas sara ang kanyang bibig. Napalunok siya ng laway sa lalamunan at huminga ng malalim. I'm sorry. Marahan ang boses niyang hingi ng paumanhin. Bahagya pang tumaas ang kanyang balahibo dahil sa kanyang binitawang salita. Buong buhay niya ay hindi pa siya humingi ng paumanhin sa isang tao. Kilala siya bilang malupit at magaspang ang ugali. Wala rin siyang awa sa katawan at kahit kailan ay hindi nakasulat sa bokabularyo niya ang paghingi ng tawad sa isang tao. He's a merciless, heartless, at kahit na anong masamang tawag ay nasa kanya na. He can kill in a snap without remorse and feeling guilty. Ayos lang, hindi mo naman alam. Sagot nito at tipid na ngumiti. Mas lalo pa siyang na-guilty dahil sa sagot nito. Tahimik niyang minura ang sarili sa isipan. God damn it, Mason. You shouldn't be feeling like this. Hindi ka pwedeng makaramdam ng awa at konsensya dahil para sa mahina lamang ang bagay na yun. Mariing kastigo niya sa sarili. Lumamig ang kanyang tingin at nawalan siya ng emosyon sa muka. Mahigpit na napakuyom ng kanyang kamao at naggitngit ng kanyang ngipin. Kumain ka na ba? Napatitig siya sa dalaga dahil sa tanong nito. Nawala na ang takot nito sa kanya at parang kanina lamang ay nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit ngayon ay wala na. Kung hindi ka pa kumakain, may pagkain dyan sa mesa, yung nakabalot sa plastic. Pasensya na ha, tira lang namin yan kanina. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. No thanks, hindi ako kumakain ng tira-tira. Manamig ding sabi ngunit kabaliktaran noon ang sinasabi ng puso niya. He felt overwhelmed na kahit masakit ang binabato niyang salita dito ay naging mabuti pa rin ito sa kanya. Hindi niya inaakalang may ganong tao pa rin pala. Nakita niya ang pagbagsak ng mukha nito, ngunit agad niya itong binalik ang ngiti para takpan ang totoong emosyon.
Ganun ba? Pasensya na at wala akong maiaalok sa'yo. Walang-wala rin kasi kami. Hindi siya sumagot at pinagkatitigan lamang ang mukha nito. Nakaramdam siya ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtitig lamang sa mukha nito. Hindi niya pa ito naramdaman ang buong buhay niya. Palaging magulo ang kanyang buhay dahil sa kanyang katauhan. What's your name? Wala sa sarili niyang tanong. Matamis itong ngumiti na ikinatibok ng malakas ng puso niya. Para itong nahulog sa matamis nitong ngiti. Alexandra! Alexandra ang pangalan ko. Ikaw, anong pangalan mo? Masaya nitong pakilala at tanong. Mason. Mason is my name. Nagising si Alexandra kinabukasan na siya na lamang mag-isa. Wala na si Mason dahil hindi niya na naramdaman ang presensya nito. Pinagsawalang bahala niya ang pagkawala nito. Ang lubos niyang pinag-aalala ay ang hindi pa umuuwi na apat. Malakas ang ulan kagabi at akala niya'y baka nagpapatila lamang ang mga ito. Ngunit dumating na lamang ang umaga ay wala pa rin ang mga bata. Nasaan na ba kayo, Maymay? Mahina ang boses niyang tanong sa hangin, puno ng pag-aalala. Gusto niyang umalis at hanapin ang mga ito, subalit baka siya naman itong mawala. Baka pag nakauwi ang mga ito ay siya naman itong hahanapin. Kailangan niya lamang na maghintay saglit dahil baka darating na rin ang mga yun. Hindi nga siya nagkamali dahil dumating ang mga ito kalaunan. Agad siyang nakahinga ng maluwag nang marinig ang boses ng mga ito. San ba kayo nanggaling at ngayon lang kayo nakauwi? Tanong niya. Kasi ate, lumakas ang ulan kagabi kaya sumilong muna kami sa isang bodega. Kaso, hindi namin namalayang sinaraduhan pala kami ng isang trabahador doon. Hindi niya alam na may mga batang sumisilong doon. Ngayon lang kami nakauwi kasi ngayon lang kami nakalabas. Mahabang paliwanag nito. Huminga siya ng malalim. Lubos niyo akong pinag-alala. Akala ko may nangyari ng masama sa inyo. Naramdaman niya ang paglapit ng presensya ni Maymay at ang pagyakap nito sa kanya. Pasensya ka na ate kung pinag-alala ka namin ha. Hindi na po mauulit. Malambing ang boses nitong sabi. Ngumiti siya at tumango. Ayos lang. Ang importante ay nasa maayos kayo. Sagot niya at gumanti ng yakap. Ate, bakit meron pong dugo dito? Agad siyang napabitaw sa yakap nang marinig ang inosenteng tanong ni Nini. Ha? Dugo? Anong dugo pinagsasasabi mo, Nini? Takang tanong ni Maymay at kumala si yakap sa kanya at umalis sa kanyang tabi. Hula niya'y nilapitan nito si Nini. Narinig niya ang malakas na pagsinghap ni Maymay. Ate, bakit may dugo dito? Hysterical nitong tanong. Napalunok siya. May dugo ang aso kasi akong tinulungan kagabi. Mariin niyang nakapag ang kanyang pang-ibabang labi dahil sa pagsisinungaling. Narinig niya ang paghinga ng maluwag ni Maymay. Akala ko kung napano ka na ate. Nakahinga ito ng maluwag. Ngumiti siya ng tipid. Ayos lang naman ako, kaya huwag kayong mag-alala. Paninigurado niya. Nang matapos ang kanilang pag-uusap ay kumain muna sila ng agahan bago nang napagdesisyon ng manlimos ulit. Hindi pa ba pwedeng magpahinga muna kayo? Marahan ang boses niyang saad. Hindi ate pwede. Kapag nagpahinga kami, paano ang pangkain natin? Kailangan nating manlimos araw-araw kaya hindi pwede ang magpahinga. Sagot nito. Tumungo siya at mabigat na napabuntong hininga. Naaawa na siya sa mga ito. Wala na ang mga ito na pahinga. Umaraw o umulan ay nanlilimos ito. Pagkatapos nilang kumain ay mabilis na itong nagpaalam ang apat. Naiwan na naman siyang mag-isa. Malungkot siyang umiti. Pabigat ka talaga, Alexandra. Kaya walang may gustong kumupkup sa'yo eh. Galit niyang kastigo sa sarili. Uminit ang sulok ng kanyang mga mata hanggang sa tumulo ang kanyang luha. Sobrang bigat ng kanyang dibdib. Namimiss niya na ang kanyang mga magulang. Minsan ay hindi niya mapigilang mapahiling na sana ay kasama na lamang siya ng kanyang mga magulang na namatay sa aksidente. Anong silbi ng pagkabuhay niya kung hindi naman siya makakakita? Kung hindi naman siya makakatulong? Kung pabigat lang naman talaga siya? My lord. Benedict, Mason's butler, greeted him as he entered his mansion. Kita sa mga mata ni Benedict ang pag-aalala nito kay Mason nang makita ang tuyong dugo sa balikat at noo nito.
Ganun pa man ay umakto itong normal. Normal na sa paningin nilang makita siyang duguan at sugatan. Mas malala pa nga ang kanyang natamo sa mga nagdaang labanan. Kung para sa kanya ay maikukumpara niya ang kanyang galos na kanyang natamo dahil hindi naman yun umabot sa bituka. Tinanguan lamang ni Mason si Benedict at nagpatuloy sa paglalakad papasok. Naramdaman niya ang pagsunod nito. Call the trio at papuntahin mo dito. May pag-uutos ako sa kanila. Malamig ang boses niyang saad. Hindi pwedeng lilipas ang araw na hindi siya makakaganti. Masusunod, my lord. Sagot nito at tumigil sa pagsunod sa kanya. Naglakad siya pa itaas papunta sa kanyang kwarto. Pagkapasok niya ay agad niyang tinanggal ang mga butones sa kanyang suot na polo. Bahagyang kumirot ang kanyang sugat ngunit ininda niya lamang ito. Nang tuluyang mahubad ang suot niyang polo ay ang suot niyang pants naman niya ang kanyang hinubad at tinira ang kanyang boxer shorts. Tinungo niya ang banyo para maligo. Tinapat niya ang kanyang katawan sa shower nang mabuksan ito. Humapdi ang kanyang sugat nang ito'y mabasa na ikinaigting ng kanyang panga. Nakita niya ang paghalo ng dugo sa tubig at ang pagpatak nito sa sahig. Damn it. Malutong niyang mura habang kinakapos ng hininga. Sinapo ng kanyang balikat na may tama at tiningnan nito. Dumugo na naman yon, ngunit mabilis ring nawala ang dugo nang matakpan ito ng tubig. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata dahil sa sobrang hapdi. Tiniis niya ang hapdi sa kanyang sugat hanggang siya'y matapos sa pagligo. Tinapis niya ang tuwalya sa kanyang bewang bago lumabas ng banyo. Pumasok siya sa kanyang walk-in closet at humanap ng masusuot. Itim na sando at itim na denim shorts rin ang kanyang napili. Pagkatapos niyang magbihis ay agad niyang nilinisan ang kanyang sugat. Mas lalo lang itong humapdi nang nilagyan niya ng alkohol. Pagkatapos niyang lagyan ng alkohol ay betadine naman ang kanyang isinunod at pagkatapos ay binalutan ng benda. Dumating ang trio sa mansyon ng Mason pagkaraan lamang ng ilang oras. Dumiretso ang mga ito sa kanyang opisina kung saan siya naroon. Boss, pinapatawag mo raw kami. Travis asked at umupo sa visitor's chair. Ganun na rin naman ang tatlo. Ang trio ay nabubuo sa 4 na katao. T stands for Travis, R stands for Ray, I stands for Ino, and O stands for Oliver. They are quadruplets. I want you to get those assholes who tried to kill me last night and bring them to the HQ. I want them alive. Mariin ang boses niyang utos. Walang kahit na sino man ang pwedeng makawala sa kanya. Noted, sir. Oliver said and nodded his head habang nasa hawak na iPad ang tingin. Mason only dahil sa inasta ng kaibigan. Tumayo si Ino at naglakad patungo sa kanyang maliit na refrigerator. Merong maliit na kitchen ang kanyang opisina. Pinasadya niya talaga itong ipagawa para hindi na siya bababa para kumain kapag naging abala siya sa trabaho. Hinalungkat nito ang kanyang refrigerator habang salubong ang kilay. Where's my Dutch milk here? Walang emosyon sa mukha nitong tanong kay Mason. Tinaasan ni Mason ng kilay ang kaibigan at pinantayan ang kaseryosohan ng mukha sa mukha nito. Sa huli ay sumusuko itong napabuntong hininga. Don't you dare look at me like that. Nasa teritoryo kita. May pagbabanta sa kanyang tono. Imbes na matakot ay walang buhay lamang ng itong tinapunan ng tingin at umiling na ibinabalik ang tingin sa refrigerator at kumuha ng 5 San Miguel. Inabutan sila ni Oliver ng beer at pasalampak na bumalik. Mason only sigh at agad na tinungga ang beer na binigay sa kanya. Bakit pa namin kailangang hulihin ng buhay ang nagtangka sa buhay mo? Kung pwede naman namin patayin na lamang. Ray asked. Binaba niya ang bote ng alak at sumandal sa upuan. Dahil gusto ko silang pahirapan. At alam naman natin kung sino ang mastermind ng mga to. Tumango si Ray at nagkibit balikat. Nagpaalam rin siya sa 4 kalaunan para gawin ang kanyang ipinag-uutos. Ngayon ay siya na lamang naiwan ng mag-isa. Umalik ang kanyang isip sa nangyari kagabi at kung paano niya nakilala si Alexandra. Nahabag siya sa kagandahan ng dalaga dahil alalang-alala ito nang hindi umuwi ang mga batang kasama. Sabi, nanlilimos daw. Nakatulugan na lamang nito ang sobrang pag-aalala.
Hindi na napigilang mapaisip kung paano nito nagawang matulog ng payapa kung ganito kasama ang estranghero. Tss, careless. Mahinang bulong niya at tumungga sa hawak na alak. Iniwan niya ang dalaga nang sumikat ang araw. Tulog na tulog pa ito at hindi niya pa sana ito iiwan dahil baka anong mangyari. Ngunit kumurot ang puso ng sugat niya at kailangan niya pang gamutin. Nangako siya sa dalaga na babalikan niya ito habang tulog. Hindi niya alam pero simula nang makilala niya ang dalaga ay nakaramdam siya ng iba't ibang emosyon. Awa, konsensya, at mabilis niyang tinigil ang pag-iisip. Hindi maaari. Hindi niya pwedeng maramdaman ng ganoong emosyon. Magiging kahinaan niya lamang ang dalaga kapag nagkataon. Baka gamitin pa ito ng kanyang mga kalaban. Huminga siya ng malalim bago lumayo nang umalis. He wants her. Tahimik na naliligo si Alexandra mag-isa sa ilog nang bigla siyang makarinig ng mahinang tawa at nag-uusap na boses. Ilabas mo muna, Tonyo! Isang matandang boses ang narinig niya. Atat na atat ito na hindi niya alam kung bakit. Tumahimik ka nga, tata! Eritang sita ng pangbabae na boses. Hula niya'y nasa mga edad 50 na ito. Mariing napalunok si Alexandra nang marinig ang papalapit na boses nito. Narinig niya ang tawa ng isa pang boses. Ito talaga ang babae! Mabilis na binundol ng kaba si Alexandra dahil sa sinabi nito. Hula niya'y nakita siya ng isa. Babae? Asan? Takang tanong ng isa. Ayun oh, naliligo. May tuwa sa boses nitong sagot. Nanginginig na kinuyom ni Alexandra ang kanyang kamao sa ilalim ng tubig. Takot na takot siya. Babae nga, halika kayo, lapitan natin. Mabilis na umahon sa tubig si Alexandra para sana umalis, ngunit agad siyang napaigtad nang maramdaman ang paghatak ng isa sa kanyang braso. At saan ka naman pupunta, miss? Rinig niyang tanong ng lalaking humatak sa kanya. Ang ganda tang lusog ng hinaharap kahit matatakpan ng damit. Nakakalibog. Agad na nanindig ang balahibo sa batok ni Alexandra nang marinig ang sinabi ng isa pang lalaki. Pilit na hinatak ni Alexandra ang kanyang braso sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaki sa kanya. Ang lambot ng braso at ang puti. Nanggigigil nitong sabi at bahagyang pinisil ang kanyang braso. Bitawan mo ako! Nanginginig ang boses niyang sabi, ngunit imbis na makinig ay tinawanan lamang siya ng mga ito. Agad na pakislot si Alexandra nang maramdaman ng basang bagay sa kanyang pisngi. Narinig niya ang pagsuway ng isa dito. Huwag mo munang dilaan, Tonyo! Huwag kang atat! Halos masuka si Alexandra na mapagtanto kung ano ang basang yon na lumapat sa kanyang pisngi. Bitawan niyo ako! Parang awa niyo na! Umiiyak niyang pakiusap at nagpumiglas. Mukhang hindi naman yun inaasahan na nakahawak sa kanya kaya agad siyang nakawala. Mabilis siyang tumakbo sa kung saan. Wala siyang makita kaya hindi niya alam kung saan siya tumakbo. Putang inang babaeng yun oh! Rinig niyang galit na sigaw ng isa. Mas binilasan niya ang pagtakbo nang maramdaman ang pagsunod ng mga ito sa kanya. At dahil nga bulag siya, ay hindi niya namalaya ng isang nakaharang na puno kaya napatid siya roon. Agad siyang nadapa sa lakas ng impact. Tumakbo ka pa talaga ah! Aray! Tama na! Dumadaing niyang pakiusap nang hilain nito ang kanyang buhok patayo. Ginalit mo kaming babae ka! Rinig niyang sabat ng isa habang humihingal. Pinagkiskis niya ang kanyang mga palad at umiiyak na nagmakaawa. Parang awa niyo na po! Huwag po! Humahagulhol niyang pakiusap sa akalang papangkinggan siya ng mga ito. Anong awa? Hindi uso sa amin ang awa. Huwag ka magalala. Mag-e-enjoy ka rin naman. Umiling siya ng paulit-ulit habang nanginginig ang pang-ibabang labi niya. Hawakan niyo! Utos nito. Wag! Wag! Sigaw niya nang bigla siyang pinahiga at kinaibabawan habang ang dalawang lalaki naman ay hawak ang kanyang magkabilang kamay at mahigpit itong hinawakan. Sigaw, pagmamakaawa at iyak lamang ni Alexandra ang tanging maririnig sa daanan ng ilog. Walang makakarinig sa kanya dahil wala namang pumupuntang ibang tao sa ilog maliban sa kanila. Habang ang tulay na kanilang tinitirahan naman ay isang abandonado.
Halos masuka si Alexandra nang maramdaman ang mga halik nito sa kanyang leeg papaba sa kanyang dibdib. Bilisan mo, Tonyo, para kami naman! Naiinip na saad ng isang may hawak sa kanyang kanang kamay. Narinig ni Alexandra ang pag-ingos ng nagngangalang Tonyo. Tumahimik ka dyan, Teryo. Pareho lang kayo ni Tata na atat. Hindi pa nga ako nagsisimula. Pasinghal nitong sabi bago punitin ang kanyang damit. Malakas na napasinghap si Alexandra at agad na pinadyak-padyak ang kanyang binti at pilit na kumakawala. Punyeta ka talagang babae ka! Puno ng panggigigil nitong sabi bago siya sinampal ng malakas. Napabaling sa kanan ng kanyang muka dahil sa lakas ng sampal nito. Natulala siya at sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. Naramdaman niya ang paglakbay ng kamay nito sa kanyang katawan. Gutay-gutay na ang kanyang damit dahil sa ginawa nitong pagpunit. Bawat haplos nito ay naninindig ang kanyang balahibo. Naramdaman niya ang paglamas ng kabila niyang dibdib, ngunit saglit lang ito dahil sa isang tampal. Punyeta kayo! Sabi nga ko muna mga bobo naman kayo! Pasakdol na saan ni Tonyo. Hindi pwede yun! Ano? Panonoorin ka lang namin habang tinitikman mo ang babaeng to? Hindi naman pwede yun! Galit na saad na nanggangalang Tata at tinulak paalis sa ibabaw ni Alexandra si Tonyo. Puta ka! Galit na sigaw ni Tonyo. Naramdaman ni Alexandra ang pagkawala ng isang kamay sa kanyang kamay. Putang ina nyo! Tumigil nga kayo dyan! Rinig niyang awat ng isang may hawak sa kanya. Ngunit palagay niya'y hindi narinig ng dalawa ang pagsita nito, kaya siya nito pinakawalan. Naramdaman ni Alexandra ang pagtayo nito. Mabilis siyang nabuhayan ng pag-asa. Mabilis siyang tumayo na mukhang hindi napansin ng tatlo. Mabilis siyang tumakbo habang abala mga ito sa pagsasagutan. Sabing tumigil kayo Malakas na sigaw na nagngangalang Teryo. O yung babae! Rinig niyang sigaw. Nangunot ang noo ni Mason nang hindi makita si Alexandra sa barong-barong nito pagkarating niya. Hinanap niya ito sa iba't ibang sulok ng tulay, ngunit hindi niya ito makita. Napabuntong hininga na lamang si Mason. I guess she's out there. Mahina niyang kausap sa sarili. Ah! Agad na palingon sa pinanggalingan ng boses si Mason nang marinig ang isang sigaw ng pamilyar na boses na yon. Wala siyang sinayang na oras at mabilis na tumakbo sa pinanggalingan ng boses. Nandilim ang kanyang paningin nang makita ang tatlong lalaking mahigpit na nakahawak kay Alexandra. Pilit na mga itong hinahalika ng dalaga. Mahigpit na kinuyom niya ang kanyang kamao at mabilis na pinaharap sa kanya ang isang lalaki at mabilis na pinaulanan ng suntok. Ganon rin ang ginawa niya sa dalawa. Hindi siya tumigil hanggang sa nawala ng mga ito ng malay. Namamaga at maraming pasa ang muka na halos hindi na makilala. Habol hiningang nilingon ni Mason si Alexandra na umiiyak. Mabilis niya itong nilapitan at hinawakan sa kamay. Agad naman itong napakislot at mabilis na nagpupumiglas. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Parang awa niyo na po! Agad na nikip ang dibdib ni Mason nang makita ang luhaan nitong mata. Mabilis niya itong kinabig at mahigpit na niyakap. Shh! It's me, Mason. Naramdam niya ang pagkalma nito ng bahagya. Mason? Namamaos ang boses nitong tawag. Gusto nila akong gahasain. Basag ang boses nitong pagsumbong sa kanya. Mason clenched his jaw and his eyes burned with anger. Parang gusto na niyang patayin ang tatlo. Inalo niya si Alexandra hanggang sa unti-unti na itong kumalma. Hinang-hina na ang katawan nito kaya pinasan na lamang niya ito. Mas lalong nag-alab sa galit ang kanyang mata nang makita ang pasa at pamumula sa ibang bahagi ng katawan nito, pati na rin sa mukha na hula niya'y galing sa isang sampal. Punit ang damit nito kaya pinasuot niya ito ng isang leather jacket. Tinawagan niya ang isa niyang tauhan at pinakuha ang tatlo. They need a heavy punishment because of what they did. Nakatulog sa dibdib ni Mason si Alexandra. May tuyong luha pa ito sa gilid ng mata. Bumigat ang kanyang paghinga nang makita ang paghihirap nito kahit na ito'y natutulog. I promise to you, napaparusahan ko sila. Parusang kahit kailan ay hindi sila makakaligtas.
Pangako niya sa natutulog na dalaga. Nilapag niya ito sa nakalatag na karton bago tumayo para salubungin ang kanyang tauhan. Boss, Bati nito sa kanya at bahagyang yumuko. Walang emosyon ng kanyang muka na tinapunan ng tingin ng kanyang tauhan. get that assholes out of my sight and bring them to the HQ. Ibabad niyo sila sa kumukulong tubig. Malamig niyang utos. Bahagyang napalunok ang kanyang kaharap dahil sa utos ng kanyang amo. Walang bakas na pagbibiro sa tono nito. Tiningnan niya ang mukha ng kaharap. Nanlilisik ang mata nito. Igting ang panga at mariing nakakuyom ang kamao. Pinagpapawisang tumango ang tauhan. Opo boss, masusunod. Sagot nito. Mabilis na sinenyasan ni Mason ang kanyang kausap na tauhan paalis. Tumango ito at nagbigay galang saglit bago umalis bitbit ang tatlong walang malay. Pinanood niya ang pag-alis ng tauhan bago bumalik sa ilalim ng tulay. Naabutan niya ang mahimbing na pagtulog ng dalaga. Ate, andito na kami! Mabilis na napalingon si Mason nang marinig ang boses ng batang babae. Nanlaki ang mata nito habang nakatingin sa kanya. Sino ka? Nauutal na boses nitong tanong. Lumingon ito sa natutulog na dalaga. Ano ginawa mo sa ate ko? Nahihintakutang tanong nito sa kanya. Nakita kasi nito ang punit na damit ni Alexandra at ang preskong pasa nito sa katawan. Huminga ng malalim si Mason at tiningnan sa mata ang batang babae. I didn't know something to your sister. Paliwanag niya. Nangunot ang noo nito at sinamaan siya ng tingin. Magtagalog ka! Hindi kita naiintindihan! Galit nitong sabi habang matalimang tingin sa kanya. Ang sabi ko, wala akong masamang ginawa sa ate mo. Tinulungan ko lamang siya nang muntik na siyang maghahasa ng 3 lalaki. Mahinahon ang boses niyang sabi. Umawang ang bibig ng bata dahil sa kanyang sinabi. Mabilis na nangilid ang luha sa mga mata nito at agad na lumapit sa natutulog na dalaga. Ate, patawad po. Kasalanan ko to. Iniwan ka namin dito. Karalgal ang boses nitong sabi at tahimik na umiiyak habang nakayakap sa dalaga. Ganun rin ang ginawa ng 3 pang bata. Umiiyak na rin ang mga ito dahil sa kanilang iyak ay nagising si Alexandra. Maymay? Tintin? Tanong nito at kinapa ang mukha ng dalawa. Ganun rin ang 2 pang bata. Ate, patawad po! Umiiyak na hinging tawad ng batang babae na nagngangalay Maymay. Shh! Wala kayong kasalanan. Tahan na! Pagpapatahan ni Alexandra sa umiiyak na mga bata at parehong niyakap ang mga ito. Habang nanonood si Mason ay hindi niya mapigilang humanga sa dalaga. Kitang-kita niya ang pagmamahal nito sa 4 kahit hindi naman ito kaano-ano yun. At sobrang humanga rin siya sa mga bata dahil tinuring nilang nakakatandang kapatid si Alexandra at inaalagaan. Tumikim siya kaya napunta sa kanya ang kanilang atensyon. Hindi kayo ligtas sa lugar na to dahil baka balikan kayo ng 3 lalaki. Saad niya, kahit alam niyang hindi na mangyayari yun dahil nasa kamay na niya ang mga ito. Nakita niya ang takot sa mga mata ng bata. Huminga siya ng malalim. That's why, napagpasyahan kong dalhin na lang kayo at itira sa bahay ko. Patuloy niya. Dadalhin niyo kami, kuya. Pero hindi naman namin kayo kakilala. Hindi namin alam kung magiging ligtas kami sa kamay mo. Matapang na saad ni Maymay. Palihim siyang humanga sa katapangan nito. Huwag kayong mag-alala. Pinapangako ko sa inyo na ligtas kayo sa akin. Pangako niya. Hindi ako gagawa ng mga bagay na makakasakit sa inyo. Gusto ko lang kayong tulungan na maalis sa lugar na to dahil masyadong delikado tong lugar para sa inyo. Paano na lang kung magdala ngayon ng maraming kasamahan at bumalik dito? Wala kayong kalaban-laban dahil mga bata pa kayo. Mahabang paliwanag niya. Nagbaba ng tingin ng batang babae at mukhang nag-iisip. Nagangat ito ng tingin kalaunan, dahan-dahang tumango. Sige, pumapayag na kami. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Mason sa narinig. Tiningnan niya si Alexandra na ngayon ay kasalukuyang malayo ang tingin at mukhang malalim ang iniisip. Mukhang napansin naman ito ni Maymay kaya bahagya nitong niyog-yog ang katawan ng dalaga dahilan kung bakit ito nabalik sa ulirat.
Ha? Wala sa sariling tong tanong. Dadalhin daw tayo ni Kuyang. Napalingon si Maymay kay Mason habang may nagtatanong na tingin. Mason, Maikling sagot niya. Ni Kuya Mason sa kanila. Ayos lang ba yun sa'yo, ate? Marahan itong tanong. Lumunok ito at tumango na may pag-aalinlangan. Sige, hindi na rin kasi natin alam kung ligtas ba tayo sa lugar na to. Baka maulit pa ang nangyari. Mahinang sagot nito. Mason can clearly see Alexandra's trembling hand pero pilit nitong pinipigilan para hindi mapansin ng mga bata. Nakita niya ang saglit na pagguhit ng takot sa mga mata nito. Bago yun ay bumalik sa walang buhay. let's go. Aya niya. Ngayon na kaagad, kuya? Gulat na tanong ni Maymay kay Mason. Tipid na tumango si Mason. Yes. Sagot niya at nilapitan ng dalaga. Ako nang bahala sa atin nyo. Dagdag niya at pinangko ang dalaga dahilan ng mahina nitong pagsinghap sa gulat. Kaya ko namang maglakad. Nahihiya nitong sabi at bahagyang namula ang pisngi. Tumaas ang sulok ng kanyang labi dahil sa amusement. Nah, I can perfectly carry you. And besides, hindi ka naman mabigat. You're so thin and light. Sagot niya. Hindi ito umimik at siniksik lamang ang mukha sa kanyang leeg na ikinanigas nito. Ang mainit nitong hininga na tumatama sa kanyang leeg ay nagbibigay ng kiliti sa kanyang kaibuturan. Umigting ang kanyang panga sa pagpipigil sa sarili. Malalim na huminga si Mason at nagpatuloy sa paglalakad na parang wala lang. Nauna na rin ang apat at sinabing hintayin sila sa harap ng isang sasakyan na kanilang makikita na nakaparking. Walang ibang sasakyang naroon kundi ang kanyang sasakyan lamang. Luma at abandonado na itong tulay na ito. Wala nang dumadaan at pumupunta. Pagkarating nila sa sasakyan, ay agad niya itong pinatunog at pinapasok ang mga bata sa backseat, habang ang dalaga naman ay nasa passenger seat niya umupo. Sinuotan niya rin ito ng seatbelt, ganun na rin sila Maymay at Tintin na nasa magkabilang gilid na nakaupo. Nakita niya ang pagkislapan ng mga mata ng mga bata. Wow! Ang ganda ng sasakyan mo, Kuya Mason! Ang bango pa! Humahangang sabi ni Tintin na bahagya niyang ikinatawa. Pinaandar niya ang sasakyan at nilisan ang lugar na yon. Gusto mo? Pwede kitang bilhan o ibigay ito sa'yo. Sabi niya na animoy wala lang sa kanya ang pamimigay ng kanyang sasakyan. Umawang ang bibig nito at namilog ang mata. Narinig niya ang singhapan ng iba. Ibibigay mo sa akin to, kuya? Gulat nitong tanong. Tiningnan niya ito sa rear mirror at ninitian. Kung gusto mo. Kibit balikat niyang sagot. Hindi na kailangan, Mason. Agad na napalingon si Mason kay Alexandra habang awang ang labi. Hindi dahil sa ginawang pagtanggi nito, kundi dahil sa pagtawag nito sa pangalan niya. Parang musika ito sa kanyang pandinig na kaysarap paulit-ulitin ng pakinggan. Namumula ang tengang binalik ni Mason ang tingin sa harap at palihim na kinastigo ang sarili. Fuck, Mason. Act accordingly. You're not like this. Heck, you look like a stupid kid who's blushing because your crush notices you. Mahina siyang tumikim at pilit na binalik sa pagiging seryoso ang muka. It's okay. Pinaglumaan ko na rin naman to. Pagsisinungaling niya. Heck, bago pa lamang niya itong bili sa halagang $1.7 in Tuscany. It's Gordon Murray. Kahit na, pwede mo pa naman tong ibenta kung hindi mo na to gusto. At isa pa, bata pa si Tintin. Hindi niya pa kayang magmaneho ng sasakyan. Pagdidiin ito, sumusukong na pabuntong hininga na lamang siya at tiningnan si Tintin sa rear mirror. Mukhang hindi naman ito nalungkot at nagkibit balikat lamang. Pagkarating sa mansyon ni Mason ay namanghang-mangha sila. Habang si Alexandra naman ay may kaunting ngiti sa labi habang nakikinig sa mga humahangang komento ng apat sa malaki at malawak na mansyon ni Mason. Inaya ni Mason ang mga itong pumasok sa loob. Wow kuya! Ang ganda ng bahay niyo! Ang laki pa oh! Kumikinang ang mata ni Tintin habang nililibot ang tingin ng kabuuan. Ang yaman mo pala kuya! Hindi makapaniwalang saad ni Maymay habang nakatingin sa engranding hagdan. Tumaas ang sulok ng labi ni Mason.
Gusto niyo ba magkaroon ng ganitong bahay? Tanong niya. Sabay-sabay na tumango ang dalawa habang ang dalawang maliit naman ay inosente lamang na nakatitig sa kanila. Then kailangan niyo mag-aral para paglaki niyo, makahanap kayo ng trabaho. Pwede na kayo magpatayo ng ganito kalaking bahay. Saad niya. Nalungkot ang mukha ng mga ito at tumungo. Hindi po kami nakapag-aral dahil wala kaming pera. Mababa ang boses na sabi ni Maymay. Nakaramdam ng lungkot si Mason sa sinabi ni Maymay. Parang gusto niya itong yakapin ng mahigpit at walain ang lungkot nito. Simula nang makilala ni Mason si Alexandra ay parang nagbago na ang kanyang ugali. Nakakaramdam na siya ng lungkot, awa at konsensya na hindi niya naramdaman noong hindi niya pa ito nakikilala. Malaki ang naging impact ng dalaga sa kanya. Naging malambot na siya na alam niyang bawal pero wala siyang magagawa dahil kahit na anong gawin niya ay gusto niya pa ring ingatan ng dalaga at ang mga bata. Huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, pag-aaralin ko na kayo. Marahang saad niya. Namilog ang mata ng dalawa hanggang sa ito'y nanumig. Mabilis siyang dinamba ng yakap ng mga ito at humagulhol ng iyak. Maraming salamat po Kuya Mason. Pinapangako po namin na pagbubutihin namin ang pag-aaral namin. Lumuluhang saad nito at bumitaw sa pagkakayakap. May malawak na ngiti ito sa labi na ikinangiti niya rin. Nilingon niya ang dalaga. Agad na bura ang kanyang ngiti nang makita itong tahimik na lumuluha. Agad siyang nabahala kaya agad niya itong nilapitan. Hinapit niya ang bewang nito palapit sa kanyang katawan at pagkatapos ay sinapo ang magkabilang pisngi. What happened? Why are you crying? Are you hurt? Malambing niyang tanong. Suminghot ang dalaga at umiling. Masaya lang ako. Masaya ako kasi makakapag-aral na sina Maymay at Tintin. At dahil yun sa'yo. Maraming salamat, Mason. Lumuluha nitong sabi. Sinandal niya ang ulo nito sa kanyang dibdib at marahang hinalikan ng noo. Shh! It's nothing. They deserve it. They deserve a reward dahil sa pag-aalaga at pagmamahal na binigay nila sa'yo. Puno ng lambing ang boses na sabi ni Mason. And you deserve everything too. Dagdag niya pa. Pagkatapos nilang mag-iyakan ay agad na dinala ni Mason ang mga ito sa kanilang magiging kwarto. Malakas na suminghap si Maymay nang makita nito ang magiging kwarto. Wow! Ang ganda! Patiling saad nito at tumakbo patungo sa kama at tumalon-talon. Ang lambot! Manghang saad nito at humiga. Malawak ang ngiti nitong pumikit hanggang siya ay makatulog. Mukhang nakalimutan nito si Mason na nasa hamba ng pintuan habang pinapanood si Maymay. Mahinang napailing si Mason bago naglakad sa kama at kinumutan nito. Rest well, Maymay. Mahinang saad niya bago tahimik na lumabas ng kwarto. Ang sunod namang pinuntahan ni Mason ay yung 3 bata na ganun rin ang naging reaksyon. Masaya si Mason na nagustuhan ng mga ito ang kani-kanilang kwarto. Ang huli niyang tiningnan ay ang dalaga. Nakita niya itong tahimik na nakaupo sa kama habang malalim ang iniisip. What are you thinking? Hindi mo ba nagustuhan ang kwarto mo? Tanong niya nang makalapit siya dito. Nakita niya itong mahinang napaigtad sa gulat na ikinaangat ng sulok ng kanyang labi. Mabilis itong umiling sa kanyang tanong. Nagustuhan ko. Kahit na hindi ko nakikita ay alam kong maganda to. Hindi lang ako lubos makapaniwala na nasa maayos na kami ngayon. Malambot na ang hinihigaan namin at meron na kaming bubong. Hindi na tulay. May ngiti sa labi nitong saad. Agad na nakahinga ng malalim si Mason. I'm glad that you like it. You can tell me if you have something to change. Saad niya na ikinailing nito. Hindi na. Wala naman akong gustong ipapabago at ipapadagdag. Sapat na sa akin na may maayos na akong higaan. Hindi maiwasan ni Mason na titigan ang mukha ng dalaga. Napakapayapa ng mukha nito na alam niyang hindi niya pagsasawa ang titigan. Sobrang ganda din nito na animoy manika. After makita ni Mason na ayos na ang kanyang mga bisita, ay siya naman ang tumungo sa kanyang kwarto upang magpalit ng damit. Napag-isip-isip niyang hindi muna siya magtatrabaho at i-entertain muna niya personally ang kanyang mga bisita.
Nang sumapit ang tanghalian, ay agad nang dinala ni Mason ang inlima sa dining area para kumain. Wow! Kumikinang ang matang saad ni Tintin habang nakatingin sa masasarap na putahing nakahanda sa mesa. Umangat ang gilid ng labi ni Mason sa aliw. Let's start to eat. Anunsyo niya. Agad nagsimulang kumain ng apat. Sinubuan ni Maymay ang bunso habang tahimik ngunit masayang kumakain naman ng tatlo. Iniwas ni Mason ang tingin sa mga bata at nilagyan lamang ng pagkain ang pinggan ni Alexandra. Sinubuan niya rin ito. Pilit itong tumanggi sa kanya ngunit nagmatigas siya. Ako na nga. Nahihiya ang boses nitong pamimilit ulit sa kanya. Umiling si Mason. Nah, I can do it by myself. Saad niya. Walang nagawa si Alexandra kundi ang tanggapin ang kanyang bawat subo. Pagkatapos nilang kumain ay pinabalik niya sa kwarto ang mga bata upang maligo at magpalit ng damit. Wala itong dalang damit dahil sinadya niyang ipaiwan, kaya inutusan niya ang isa niyang tauhan na bumili ng gamit ng 5. Siya naman ay sinamahan si Alexandra sa hardin dahil gusto daw nitong makalanghap ng sariwang hangin. Pinanood niya lamang ang dalaga na ninanamnamang hangin na dumadampi sa balat nito. Mason couldn't help but to be stunned and stare at her deeply. Alexandra is breathtaking view in the morning. Her smooth, silky hair na hanggang balikat ay sumasabay sa hangin, and he can't help but to be amazed. Dang! Alexandra is the most beautiful girl in his eyes. Malawak ang ngiti ni Alexandra habang pinapakinggan ang tuwa at pagkamangha sa boses ng apat. Nakakalungkot lang dahil hindi niya nakikita ang mga nakikita ng mga ito. Gusto niya rin sanang masilayan ang mga bagay na ikinamamangha nila. Pero ganun pa man, ay mas lamang ang tuwa niya. Marinig lamang ang mga itong masaya ay sapat na sa kanya. Pwede kayong pumili kahit ilan ang gusto nyo. Rinig niyang saad ni Mason sa mga bata habang nasa kanyang tabi ito. Mahigpit na nakapulupot ang matitigas nitong braso sa kanyang bewang. Nagiinit ang kanyang pisnging nagbaba ng tingin. Hindi niya maiwasang mamula dahil sa mga kilos nito. Mukha niya itong kasintahan kung umasta. Sa 5 araw nilang pananatili sa bahay ng binata ay binibigay nito lahat ang kanilang kailangan. Kahit hindi nila hinihingi ay binibigay pa rin ito. Palagi rin itong nasa kanyang tabi. Hindi ito lumalayo sa kanya. Simula yata nang tumira siya kasama ang binata ay palaging nasa kanya ang atensyon nito. Nahihiya siya dahil hindi niya maiwasang marinig ang mga tsismisa ng mga kasambahay. Akala ng mga ito ay kasintahan siya ng binata dahil siya lang naman daw ang bukod tanging babaeng napapalapit sa binata ng ganun. Yay! Salamat Kuya Mason! Maligayang saad ni Tintin. Rinig niya ang pagtakbo nito sa kung saan. Hey! Nahigit niya ang kanyang hininga nang maramdaman ang mainit na hininga ni Mason sa kanyang tenga. Let's eat. I'm sure sumasakit na ang paa mo kakatayo at kakalakad. Pahayag nito at inakay siya at pinaupo. Hindi naman sumasakit ang paa niya pero hindi na siya tumutol pa sa binata. Do you want to buy something? Marahan ang boses nitong tanong sa kanya. Umiling siya at nakitang sumagot. Wala. At saka marami na kaming utang sa'yo. Hindi namin alam kung paano ka mababayaran. Anya. It's not really a big deal. Money is not a big deal for me because I'm damn billionaire babe. But if you insist on paying me, then you can pay me on one thing. Ano yun? Takang tanong niya. Naramdaman niya ang paglapit nito at ang tumatamang hininga nito sa kanyang tenga. Nag-init ang kanyang pisngi at kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Stay with me. That's the payment. Malat ang boses nitong bulong. Para siyang inaakit nito na nakapagpalunok sa kanya. Kinagat niya ng mariin ang kanyang labi at hindi naging pantay ang paghinga. Umawang ang kanyang labi ngunit agad niya rin itong sinara nang walang salitang lumabas. I want to stay with you forever, Alexandra. I promise. I will treat you right. Same as the kids. I will treat them as siblings but not you. I will not treat you as my sister because that's not what I feel for you. What I feel for you is above and I can't even describe it. I only know one thing. And that is, no, scratch it. It's not because it's love. I love you, Alexandra.
Alexandra's heart fluttered and can't even utter any word in surprise. Her heart was pounding like crazy, trying to get out to her precious heart. Her palms sweat and her face flushed. Nakaramdam rin siya ng panginginig ng laman. Gulat siya dahil sa ginawang pag-amin ng binata. Hindi niya alam na magugustuhan siya nito samantalang siya'y isang bulag. Naisara niya pabalik ang kanyang bibig. Shh! You don't have to answer me right away. I'll wait, okay? I have a long patience, you see. Hindi niya alam pero mahina siyang natawa dahil sa panghuling sinabi nito. Sa 5 araw niyang nananatili dito ay alam niyang hindi mahaba ang pasensya nito. Minsan niya itong naririnig na sinisigawan ng tauhan. Mahaba lang ang pasensya nito kapag siya at ang mga bata ang kaharap nito. Why are you laughing? Takang tanong nito. May maliit na ngiti sa labi siyang umiling. Wala. Tanging sagot niya. Kinulot pa siya nito pero tanging pag-iling lang ang kanyang sinabi. Pagkatapos nilang bumili ng mga gamit sa eskwelahan ng mga bata at bagong damit ay agad na silang lumabas ng mall na pinagdalahan nito sa kanila. Ngunit sa kanilang paglabas ay hindi nila inakalang bala ang sasalubong sa kanila. Dahil sa gulat ay napasigaw sila. Rinig niya ang malakas na mura ni Mason sa kanyang tabi at ang malakas nitong sigaw sa kasama nilang bodyguard. Fuck! Get the kids and make them safe! Halos mabingi siya sa sobrang lakas ng boses nito. Nanginginig ang kanyang katawan sa sobrang takot at mariing tinakpan ang kanyang tenga. Naramdaman niya ang paghigit ni Mason sa kanya. Palagay niya'y nagtatago sila. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang luha at kung ano-ano na lang ang pumasok sa kanyang isipan. Boss! One of the kids got shot! She's critical! Mabilis siyang namutla sa narinig. Narinig niya ang iyakan ng 3 at ang pagtawag nito sa pangalan ni Maymay. Ate Maymay! Umiiyak at nangihina ang boses ni Tintin na tawag dito. Agad siyang nanghina at tulalang napasalampak sa sahig. Hindi, Maymay! Umiiyak at naghihina niyang tawag. Naramdaman niya ang mga brasong bumalot sa kanyang katawan at ang mahigpit nitong pagyakap. Ngunit kahit gaano kainit at komportable ang mga yakap nito ay hindi nabawasan ang sakit sa kanyang puso. Kill them all! Puno ng galit ang boses na utos ni Mason. Dahil sa kanyang pagkawala sa sarili ay namalayan na lang niyang karga nito at pinasok sila sa sasakyan. Wala na rin siyang naririnig na putok. Mabilis na tumakbo paalis ang sasakyan at rinig niya ang iyakan sa loob. Parang nabingi siya sa mga iyak. Sobrang sikip ng kanyang puso habang walang tigil sa pag-iyak ng tahimik. Dumating sila sa ospital nang hindi umabot ng 1 oras. Ngayon ay nasa labas sila ng operating room at hinihintay kung kailan lalabas ang doktor na gumagawa ng operasyon para tanggalin ang bala sa dibdib ni Maymay. Hindi matigil sa pagmumura si Mason. Mabigat ang bawat paghinga nito at rinig niya ang pagbalik-balik nitong paglalakad. Fuck them all! Puno ng galit ang boses nitong sabi. Siya naman ay tulala lamang. Ang mga bata naman ay kinuha ng mga tauhan ni Mason at dinala sa mansyon. Ayaw pa sana ng mga itong umalis dahil gusto pa ng mga itong makita ang kalagayan ni Maymay. Ngunit pinigilan ito ni Mason. Pinangakuan nito ng binata na babalitaan kapag naging maayos na ang kalagayan ni Maymay. Mahigit na 6 na oras na ang kanilang paghihintay bago lumabas ang doktor at binalita ang balitang mas lalong nakapagpahina sa kanya. I'm sorry, Mr. Octavio. We already did our best, but the child didn't survive. Malakas siyang humagulhol ng iyak at umiling-iling. Fuck that bullshit! Mason cursed loudly. Parang nahati ang puso ni Alexandra and all her inside fell out. Para siyang unti-unting pinatay sa sakit. Hindi niya kayang tanggapin na wala na si Maymay. Hindi niya kayang matanggap na wala na ang batang sumagip at kumupkop sa kanya sa batang edad. Para siyang namanhid at hindi maramdaman ang katawan. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa wala ng luha ang tumulo. Nangihina siya dahil sa pagkaubos ng kanyang lakas hanggang sa nawalan siya ng malay. Sinisisi ni Mason ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Maymay. Hindi niya kayang makita si Alexandra dahil sa sobrang guilty. Tulala lamang ito at parang wala sa sarili. Mugto ang mata dahil sa pag-iyak. Ganon rin ang 4 na bata.
Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nasasaktan siya sa tuwing nahuhuli ang dalaga na tahimik na umiiyak. Hindi rin ito kumakain kaya sobrang alalang-alala na siya. Namamayat na rin ito at dahil sa sobrang galit niya ay tinorture niya ang mga taong dahilan sa pagkamatay ni Maymay. Pinaramdam niya sa mga ito ang impyerno. Kahit hindi niya matagal na nakasama si Maymay ay iniyakan niya pa rin ito. Tinuring niya itong nakababatang kapatid kaya sobrang bigat ng kanyang dibdib nang marinig sa bibig ng doktor na wala na ito. Naalala niya ang kabutihang loob nito na mas lalong ikinagilty niya. Kung hindi niya lang sana ang mga ito dinala sa kanyang pamamahay ay hindi ito madadamay sa mga laban niya. Boss, kumain na po muna kayo. Mahina ngunit puno ng pag-aalalang saad ng kanyang tauhan. Nakakatawang isipin na nag-aalala siya sa dalaga dahil hindi pa ito kumakain pero ganun din naman siya. 2 araw na rin siyang walang sapat na kain at tulog. Siya ang nag-aasikaso sa lamay ni Maymay dahil alam niyang hindi kaya ni Alexandra. Ang walang buhay niyang matang nakatitig sa kabaong sa harap ay napunsta sa kanyang tauhan. Nakita niya itong mariing na palunok sa takot. Kumain na si Alexandra? Malamig niyang tanong. Unti-unti itong umiling. Hindi pa po, boss. Nauutal nitong sagot. He nodded. Then I won't eat. Maikli niyang sagot. Narinig niya ang malalim nitong pagbuntong hininga bago umalis sa kanyang tabi. Nakita niya ang 4 na bata na lumuluhang lumapit sa kanya at pagkatapos ay yumakap. Agad niyang pinaloob sa kanyang mga bisig ang 4 na bata at kinantalan ng halik sa noo. Kuya, wala na si Ate Maymay. Umiiyak na saad ni Tintin. Umigting ang kanyang panga sa pagpipigil ng emosyon at bumigat ang kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Isipin niyo na lang na nagpapahinga na si ate niyo dahil pagod na siya. Marahan niyang sabi at mahigpit itong niyakap. Nanatili silang ganon hanggang sa umalis sa mga ito at pumasok sa kani-kanilang kwarto upang magpahinga. Tumayo rin sila at pinuntahan sa kwarto si Alexandra. Nadatnan niya itong nakabaluktot ng higa habang nakatalikod sa pinto. Humiga siya sa tabi nito at niyakap ito ng mahigpit patalikod. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito dahil sa pag-iyak. Parang pinipiga ang kanyang puso nang marinig ang mahina nitong hikbi. Mas lalo niyang hinigpitan ang yakap nito at mariing hinalikan sa batok. I'm just here. Mahina niyang saad. Humarap ito sa kanya at siniksik ang mukha sa kanyang dibdib at doon umiyak. Nangihina siya sa bawat hikbi nito. Para siyang pinapatay sa sakit. No doubt, mahal niya na nga talaga ito. Umiiyak ito ng umiyak hanggang sa nakatulog ito. Kinabukasan ay agad na nga nilang nilibing si Maymay. Hindi na nila pinatagal dahil alam niyang parang pinapatay ang mga ito sa sakit kapag nakikita nila ito sa loob ng kabaong. Hindi ko man lang nasilayan ang mukha mo. Kahit sa huling pagkakataon. Nahihirapang saad ni Alexandra habang unti-unti itong tinatabunan. The kids cried so much habang pinapanood ang pangalawang ate nila na tinatabunan. Ate! Umiiyak na tawag ni Tintin. Binao ni Alexandra ang kanyang mukha sa dibdib ni Mason at humagulhol ng iyak. Mason just hugged her tight and soothed her. Pagkatapos ilibing ni Maymay ay agad na silang bumalik sa mansyon. Nakatulog ang mga bata dahil sa sobrang pagod sa pag-iyak. Ganon din naman si Alexandra na ngayon ay karga-karga niya patungo sa kwarto nito. Marahan niya itong hiniga sa kama at kinumuta ng katawan. Pinunasan niya ang natutuyong luha nito sa pisngi at pagkatapos ay marahang hinalikan sa noo. Everything's gonna be alright, babe. I promise you that. Mahinang saad niya bago lisanin ang kwarto nito. Wala sa sariling tinungo niya ang kanyang opisina at doon uminom. Nilabas niya ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib at tahimik na umiyak. He kept blaming himself. You're so stupid, Mason. You know how dangerous your world is, pero dinala mo pa rin siya dito. Galit niyang saad sa sarili. Inisan lagok niya ang isang bote ng alak na hawak. He laughed and cried para siyang baliw.
Pagkatapos niyang uminom at maramdamang lasing na siya, ay lumabas siya ng opisina at tinawag ang kanyang tauhan at pumunta sa secret room sa kanyang mansyon. Boss? Hindi makapaniwalang saad ng kanyang tauhan habang nanlalaki ang mga mata. Do it. Igting ang panganyang saad. Pero fucking do it! Malakas niyang sigaw na ikinatalo nito sa gulat. Hinubad niya ang kanyang damit at pumwesto patalikod. Inutusan niya itong latiguhin siya. He wants to punish himself. Nag-aalangan nitong kinuha ang latigo at nilatigo siya. Ngumuwi siya sa sakit pero hindi siya gumawa ng ingay. Tiniis niya ang sakit at hapdi na dulot nito. Bumigat ang kanyang paghinga at mariing kumuyom ang kanyang palad. 99. 100. Pagkaabot ng 100 ay humahangos itong humindo sa paglatigo. Ramdam niya ang sugat at dugong umaagos sa kanyang likuran. Unti-unting nawala ang kanyang pandinig hanggang sa nawalan siya ng malay. Pero bago yun ay narinig niya ang tarantang sigaw ng tauhang lumatigo sa kanya. Call the doctor now! Para mabuhay ay kailangan nating labanan lahat ng pagsubok na dumating sa atin. Kailangan nating maging matatag para sa araw-araw at huwag mawala ng pag-asa. Lahat ng mga pangyayari ay pagsubok lamang. Sinubukan lang tayo ng Diyos kung kaya pa ba nating lumaban sa sakit at kung hanggang saan ang kaya natin. Malalim na bumuga ng hangin si Alexandra habang tinatanaw ang malawak na karagatan at ang kulay kahel na kalangitan na nakapinta sa langit. Sobrang ganda nitong tingnan, lalo na ang papalubog na araw. Kumurba ang matamis na ngiti sa kanyang labi dahil sa nakita. Indeed, hindi lahat ng paalam ay pangit. Hindi niya alam na ganito pala kaganda ang mundo. Simula kasi nang mabulag siya ay hindi niya alam kung anong itsura nito. Pero ngayon ay nakakakita na ulit siya at hindi niya maiwasang maiyak sa tuwa, lalo na sa taong dahilan kung bakit siya nakakakita. Ang batang umampon at tinuring siyang nakakatandang kapatid, ang batang selfish pagdating sa sarili. Sobrang nagpapasalamat siya ng malaki dahil sa tulong ni Maymay. Ito ang dahilan kung bakit siya nakakakita ulit. Sa kalagitnaan ng operasyon nito ay nagising ito. Binili nito sa doktor na ibigay ang mga mata nito kay Alexandra. Kaya pala may blindfold ito sa mata habang nasa kabaong. 1 taon na ang nakalipas simula ng ilibing ito. Sa ilang buwan na yon ay para siyang pinapatay sa sakit. Hindi niya matanggap na wala na ito, pero dahil sa tulong ni Mason ay na-overcome niya ang lahat. Unti-unti niya nang tinanggap na wala na nga ito. Nalaman niya rin na sinisisi ni Mason ang sarili nito sa pagkamatay ni Maymay at ang ginawa nito sa sarili. Nagalit siya dito dahil hindi naman niya ito sinisisi. Hindi nito kasalanan ng lahat. Kasalanan yon ng taong gustong pumatay dito. Doon siya nagalit at hindi kay Mason. Sa loob ng 1 taon ay naging sila nga ni Mason. Inalagaan siya nito pati na rin ang mga bata. Pinaramdam nito sa kanila kung gaano sila kamahal nito. At sobra siyang natutuwa dahil hindi lamang siya ang minahal nito kundi pati na rin ang mga bata. Ma'am, kailangan niyo na pong bumalik sa hotel. Aayusan na po namin kayo. Napalingon siya sa taong pumukaw sa kanyang diwa. Matamis niya itong initian at tumango. Ngayong gabi kasi ay magkakaroon siya ng baccalaureate party kasama ang mga babaeng kaibigan ni Mason na naging kaibigan niya na rin. Ang mga ito ang nagplano at sumabay lamang siya. Mabuti naman at nandito na ang ating bride. Ayusan mo na dali. Patiling utos ni Bianca sa makeup artist at nakangiting napailing siya dito. Mabilis siyang inayusan ng makeup artist. Pagkatapos ay agad silang tumungo sa club. Hindi niya unang beses na pumunta sa ganoong lugar. Nakapunta na siya sa mga club dahil na rin sa mga ito. Woo! Tumitiling hiyaw ni Eva habang nakatingin sa macho dancer na sumasayaw sa kanyang harapan. Namumula ang pisnging nag-iwas siya ng tingin. Hindi niya inakalang kukuha pala mga ito ng macho dancer. Akala niya sila lang ang magiinom. Kinakabahan siya dahil hindi pa naman ito alam ni Mason. Sabi kasi ng kaibigan niya ay sikreto lamang nila ito. Malalagot siya kapag nalaman ito. Nakahinga si Alexandra ng maluwag dahil hindi siya nilapitan ng macho dancer at patuloy lang itong gumigiling-giling sa harapan. Ang 4 naman ay tuwang-tuwa. Sinasabayan rin nito ang mga macho dancer. Siya naman ay nakangiti lang na nanonood hanggang sa matapos.
Kinabukasan, abala ang lahat dahil ngayon na ang kanyang kasal. Kinakabahan na rin siya at nanlalamig ang kanyang palad. Para siyang masusuka sa sobrang kaba. Wow! Ang ganda talaga ng ating bride! Kinikiling puri sa kanya ni Julina kasama si Eva, Bianca at Rowena. Pinuri rin siya ng tatlo at nag-picture-picture pa sila bago siya iwan ang mga ito sa kwartong kanyang kinalalagyan. Ang sunod na pumasok ay ang mga bata. Hinalikan siya ng mga ito sa magkabilang pisngi bago rin nagpaalam. Ma'am, pupunta na po tayo sa dalampasigan. Nakangiting aya ng babaeng organizer. Tinulungan siya nitong buhati ng gown sa kanyang likuran. Medyo mabigat ito dahil sa laki. Idagdag mo pa ang diamanteng nakadikit. Nagsimula agad ang kasal. Naunang naglakad ang ring bearer. Sumunod naman ang flower girl, bridesmaid, together with their escorts. At ang panghuli ay siya. Mabilis siyang napaiyak na makita si Mason sa dulo na nakatayo habang hinihintay siya. Nakita niya ang pagtulo ng luha nito na mabilis nitong pinunasan gamit ang panyo. Mariin siya nitong tinitigan habang may kaunting ngiti sa labi. Nang makarating siya sa harapan nito ay agad niyang nilapitan at nilagay ang kamay sa braso nito. Dumukwang si Mason at pinatakan siya ng halik sa noo bago humarap sa pari. The priest started the matrimony. Since it is your intention to enter into the covenant of holy matrimony, join your right hands and declare your consent before God. Agad silang naghawak kamay na dalawa. I, Mason, take you, Alexandra de la Torre, to be my wife. I promise to be good to you to all times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all days of my life. Mason said while looking into her eyes. Ganun rin ang kanyang ginawa. I, Alexandra, take you, Mason Octavio, to be my husband. I promise to be faithful to you in good times and in bad, in sickness and in health, to love you and to honor you all the days of my life. The wedding continued hanggang sa inanunsyo na ng pari ang kanilang pagiging mag-asawa. You may now kiss the bride. Nakangiting saad ng pari kay Mason. Lumawak ang ngiti ni Mason sa kanya. Hinapit nito palapit ang kanyang bewang at tinaas ang kanyang belo bago sakupin ang kanyang mga labi. Gumanti rin siya ng halik dito. Naghahabol ang hiningang naghiwalay ang kanilang labi. Pinagdikit nito ang kanilang noon ay kinapikit niya. I promise to love you and take care of you. Mamahalin at iingatan kita hanggang sa pumuti ang ating buhok. Panghabang buhay na to. Mahal na mahal kita, may wife. May Mrs. Alexandra de la Torre Octavio. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Mafia's Blind Women. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli! Paalam!